Kailangan walang lamangan, lahat mabibigyan. Kung 27 million na mahirap na Pilipino, dapat ibigay lahat doon. Tama o hindi? O ganito po ang gagawin namin. Pumayag lahat po, kasama po eh. Kapag yung hindi namin kasama ay hindi pumayag, di makipag-debate sila sa amin. Kung may maganda silang ideya, okay lang. Ngayon, kung wala silang mas magandang maisip, ay pumayag sila sa amin. Ganito po ang gusto natin gawin. Para lang lahat mabigyan. Lahat po ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa. Ililibre po natin lahat yan. Pwede po natin gawin yun sapagkat kapag nilibre natin ang lahat ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa, ang bilang ng ating mabibiyayaan, 27 million na mahirap na Pilipino. Isa na namang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Maganda po ang topic natin ngayon sapagkat ilang days na lang po, boboto na tayo. Anong araw na ngayon? Ngayon po ay Martes, Mayo 6. So, 6 na araw na lang po, pupunta na tayo sa presinto para bumoto mula sa senador, congressman, gobernador, mayor at mga konsihales ng syudad. Pero, paalala ko sa inyo, huwag niyong kalilimutan ito. Yan, yung ating one of a kind, number 38 sa balota, Congressman Dante Marcoleta. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, siyempre, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga boss natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po, pag napanood ninyo itong video na ito, maiisip ninyo, kung hindi pa kayo nakaboto, kagaya ng sinasabi natin dito, si senador na lang, Senador Dante Marcoleta. Pero sa pagkakalam ko po, nakaboto na po yung mga nasa labas po ng Pilipinas. Maraming salamat po kung nakaboto na kayo at naiboto ninyo si Senador Dante Marcoleta. Kami po dito sa Pilipinas ay sa Mayo 12 pa. Sa susunod po na Lunes, yun na po ang aming pagja-judge at sana po magkaisa tayong lahat na kagaya ng sinasabi dito sa video nito mamaya pag magbigay tayo ng reaksyon. Dalawa lang po yung partido ngayon na naglalaban, yung PDP laban at saka yung walang laban. Nasa sa inyo na po yan kung saan kayo boboto, pero sinasabi ko sa inyo ngayon pala, Marcoleta. Marami po siyang magagawa sa ating bansa. Para masabi natin yan at para mabigyan natin ng reaksyon, tuloy-tuloy na tayo. Panoorin muna natin ang video. Ito po ay naganap na rally. Kanina lang po ito sa Quezon City. Ay nagsalita syempre ang ating magaling na Senador Marcoleta. Panoorin natin at mamaya pagkatapos niya, tayo naman ang magbigay ng reaksyon. Pasok na natin ang video. 38 sa balota, Senator to be Rodante Marcoleta. Panoorin po natin ito. Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag, hindi natatakot, at laging nasa taning gagama. Noong pinupuna at natatakot ang kandakan ng Panginoong Pangulo. Siya ang Respect the office of the Vice President. Yan si Congressman Marcoleta. Matalino, matapang, may integridad at lagi nasa tama. Kay Marcoleta, may pag-asa pa. Kung gusto mo, nagtunay na kapag-atuloy kami ng bago kay Marcoleta, may pag-asa ka. Numero 38, Rodante Marcoleta. Kumusta po kayong lahat? Pagod na po kayo siguro sa dami na po ng nagsalita. Okay po ba kayo? Kumusta po ang kalagayan nyo sa buhay? Okay po, okay? Okay po, hindi okay? Okay. Kumusta po ang presyo ng bigas? Hindi pa meron nasabi na gagawin nating 20 pesos at kilo ng bigas? Hindi ba sinabi yun? Nangyari? Kumusta po yung presyo ng gamot? Mura? Napakamahal po ng pangunahing bilihin ngayon. Ako si Sara Duterte. Lalo na po ang pagkain. Totoo o hindi?
hindi na po kayang abutin ng kinikita po ng ating karaniwang magagawa. Masyado na pong mataas ang presyo ng bilihin, samantalang ang kinikita po ay talagang halos hindi na umabot. Tama o hindi? Kumusta po ang presyo ng kuryente dito sa Quezon City? Ano po? Hindi po ba ninyo alam na nakalagay po sa batas na ginawa ng Kongreso kung ano ang pangunahing layunin ng batas sa kuryente? Alam niyo po ba? Baka hindi po niyo alam. Itong batas na ginawa ng Kongreso 24 na taon na nakararaan, nakasulat po letra por letra, idulot ninyo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng Pilipino sa abot kayang halaga. Yun po nakasulat. Bakit po baliktad ang nangyari? Ngayon po, ang sigim ng kuryente ang pinakamataas na po sa buong Asya. Kaya po lalong humirap ang ating buhay. Wala na pong gustong mamuhunan dito. Wala na gustong magtayo ng negosyo, ng pabrika. Kapag sana naging mura ang kuryente, lahat po ay magninegosyo dito, dadami, makakalikha tayo ng maraming trabaho, dagdag kita po sa mga Pilipino. Ito po ang dapat na mangyari. Kaya po ang ginagawa ngayon ng mga kandidato, puwera po ang PDP laban ng bibigay po ng ayuda, di ba? Alam po ba ninyo kung ilang klase ang ayuda na binibigay ngayon? Baka hindi po nyo alam. 5 klase ang ayuda. Merong 4-piece, merong mait, merong AX, merong tupad, merong ano ba? Kayo po ba ay nabibigyan lahat? Taas ang kamay ang hindi nabibigyan. Bakit napakarami naman yung hindi nabibigyan? Dapat po kasi ang nabibigyan ng ayuda hindi bababa sa 27 million na mahirap na Pilipino. Alam niyo ba yun? Hindi dapat bumaba sa 27 million na mahirap na Pilipino ang dapat makinabang sa mga ayuda. Alam niyo kung magkano lahat yun pag sinuma natin? 194 billion pesos. O ibig sabihin, ang daming nagtas na naman, hindi pala lahat nabibigyan. Palagi ko binibigyan lang ang nabibigyan. Yung kakilala, yung kaaliado, yung mga leaders politiko. Ibig ko sabihin, wala man sa inyo. Eh, saan napupunta po yun? 194 billion. Eh, yung iba po, halimbawa yung AX, 3,000 pesos yun. Dapat pagka binigay sa inyo, 3,000, hindi 1,000, hindi 500 pesos. Saan napupunta ngayon yung 194 billion pesos? Tama ngayon. Nakukurap ko yung pera ng bayan. Eh, sabi ko nga, nag-uusap-usap po kami magkakasama sa PDP laban. Ang sabi ko sa kanila, pag nanalo tayong lahat, ganito ang gagawin natin. Kailangan walang lamangan, lahat mabibigyan. Kung 27 million na mahirap na Pilipino, dapat ibigay lahat doon. Tama o hindi? O, ganito po ang gagawin namin. Pumayag lahat po yung kasama ko eh. Kapag yung hindi namin kasama ay hindi pumayag, di makipag-debate sila sa amin. Kung may maganda silang ideya, okay lang. Ngayon, kung wala silang mas magandang maisip, ay pumayag sila sa amin. Ganito po ang gusto natin gawin. Para lang lahat mabigyan. Lahat po ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa. Ililibre po natin lahat. Pwede po natin gawin yun sapagkat kapag nilibre natin ang lahat ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa, ang bilang ng ating mabibiyayaan, 27 million na mahirap na Pilipino. Oy, wala pang korupsyon doon. Bakit? Eh, dire-diretso nga sa inyo eh. Wala pang magpapapugi. Alam mo ka, nakakano kasi galing sa kanila yung pera. Hindi na, pera naman ninyo yung binabalik sa inyo. Ang totoo nga, kung halimbawa, ang ilan-ilan sa inyo nabigyan, kunin nyo ang pera mo yun. Pero huwag kang magpapasalamat sapagkat ibinalik lang niya yung pera mo. Dapat nga, bigyan pa niya ng interest yun. Ganito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Alam po ninyo kung ilan ang nagsabi
na mahirap na Pilipino nagsabi nakakaramdam po sila ng gutom. Sa ngayon, base sa survey, 27% ang nagsabi. Napakahirap po, napakataas na porsyento po. Sino sa inyo ang papayag? Makikita nyo yung anak ninyo gusto kumain, walang magain. Papayag ba kayo? Matatanggap nyo ba yun? Kaya nyo bang isipin nyo? Baka maiyak ka na lang. Pero sinabi ng 27 million, 27%. Ilan po yun? Halos 37 million na Pilipino yun. Pagkinuwenta mo. Ang totoo niyan, kahit 1% lang ang magsasabing nagugutom siya. At hindi makakain, pero gusto niya kumain. Maawa ka dito. Pero bakit hindi ginagawa ng paraan ito? Bakit hindi ito ang unahin? Bakit ang inuuna ang pamumulitika sa ating bansa? Tingnan po ninyo ang ginawa nila. In-impeach nila ang Vice President. Isipin po ninyo. Kayo po ba gusto ninyo matanggal ang Vice President? Ang hina na sagot parang iba eh. Parang okay nag-aalala eh. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Talagang hindi dapat matanggal ang Vice President. Alam niyo po bakit? Wala naman siya kasalanan. Wala siya kasalanan. Nung siya ay usisain, nung yung konturon niya, yung confidential funds, ay inuusisa ng Kongreso. Ang sabi ko po sa mga kasama ko, bakit po? Bakit tayo ngayon ang nag-uusisa ng pagkakagasta ng pondo ng isang opisina? Trabaho ba natin ito bilang miyembro ng House of Representatives? Wala pong mga sagot. Wala pong mga sagot sapagkat hindi natin trabaho ang mag-audit. Isa lamang pong opisina ang tinagdaan ng saligang batas na mayroong karapatan at mandato na usisahin ang pagkakagasta ng pera ng bayan. Ito po yung Commission on Audit. O, tinanong po yung Commission on Audit, bakit naman kayo isinurrender ninyo ang inyong tungkulin at binigay ninyo sa Kongreso? Ano bang nakain ninyo ba't yung ginawa yun? Kasi po sinagpi na po kami ng inyong mga leaders. Sinugpi na ka lang, bakit hindi ka tumutol? Bakit hindi mo sinabi sa speaker namin na mali ang ginagawa ng aming mga komites? Bakit hindi ka pumunta sa korte para sabihin sa kanila, Mr. Court, mali na po yung ginagawa nila. Right. Trabaho po namin kinukuha po ng House of Representatives. Right. Dapat po kanya-kanyang trabaho. Video. Ang problema po, lahat na po ngayon ay hindi na ginaganap sa pamamagitan ng aming mga tutuloy. Wala na po talaga. Wala nang rule of law. Wala nang due process. Isipin po ninyo, ilan po ba akong opisina ng gobyerno ngayon ang merong confidential funds? Sabi ng COA, 400 mahigit. 400 offices of government. Bakit po isang opisina lang inuusig natin? Bakit isang opisina lang ang sinusuri natin? Bakit isang opisina lang ang ino-audit nyo kung talaga kayo ay kung talaga katungkulan yung mag-audit? Bakit hindi natin tawagin lahat ang mahigit na 400 offices? Ayaw po nilang magsalita. Ayaw nilang sunod. Wala silang maisagot, wala silang maikatwiran. Kaya ang ginagawa na lang po nila, kapag ako po ang nagsasalita, nangaaway na lang sila. Ayaw, pati hopya na ginakayan ko, agawin na lang nila. Pati po yung mic na ginagamit ko, papatayin nila para hindi ako mabagsan. Pero sabi ko sa kanila, o sige, nagalit po silang lahat sa akin. Ayaw ko sumama sa Quadcom. Paano ako sasama sa Quadcom? Ang direction po nila ay hindi naman gagawa ng batas. Lahat po ng pag-meeting, lahat ng pag-hearing sa House of Representatives, gagawin mo lamang alang-alang sa paggawa ng batas. Yun po ang tuntunin, wala na iba. Hindi naman sila gagawa ng batas. Ang gagawin nila, uusigin nila yung dating Pangulo. Okay, sabi ko sa kanila, anong gagawin yung batas? Marami kami gagawin batas. Ano ang gagawin yung batas? Tinawag nyo lahat ang mga tao na kalaban ng dating Pangulo para usigin ninyo siya, para i-prosecute nyo, para i-persecute ninyo. Ito po nangyari September 2024. Wala kayong gagawin batas. Ang gagawin ninyo, uusigin ninyo ang dating Pangulo. Sinabi ko rin po sa kanila, September 2024, hindi kayo gagawa ng batas sa inyong ginagawang pagsusuri ng confidential funds. You will only impeach the Vice President. Nangyari po lahat ang sinasabi.
Dalawang klase lamang po ang grupo ng kandidatong mga senador na haharap sa inyo sa ayon sa gusto. Ang kampo ng PDP laban at ang kampo ng walang laban. Nagkakaintindihan po tayo. Dalawang klase lamang po ang mga kasapi sa PDP laban at yung kasapi sa walang laban. Yung kasapi sa walang laban ang gusto nila matanggal ng Vice President. Iboboto nyo ba sila? Yung kasapi sa walang laban ang gusto nila manatili na nakakulong ang Pangulong Duterte. Gusto nyo ba yun? Yung kasapi sa walang laban, hindi nila titignan kung anong gagawin sa kabuhayan ng ating bansa. Iboboto nyo ba yun? Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng maraming bagay para ituwid ang maraming mali na nangyayari sa ating bansa. Ang PDP laban lamang po ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng kaparaanan para makabalik sa lalong madaling panahon ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, tayo naman ang magbibigay ng reaksyon. Pero bago tayo magbigay ng reaksyon, gusto ko lang batiin yung ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat yan. At syempre sa mga masusugod natin mga tagapanood sa iba't ibang panig ng mundo. Kung saan man kayo, maraming salamat po sa suporta na binibigay ninyo. At sana po tuloy-tuloy ang ibibigay nyo suporta dito sa munting channel natin para magtuloy-tuloy din tayo at ganahan tayo rito gumawa ng mga reaction video na kagaya nito. Ito na ang ating reaksyon. Unang-una, humihingi po tayo ng pasensya sapagkat napansin niyo yung video na ginamit natin. Medyo malikot po. Ito po kasi kuha ito ng kanyang kasama. Wala po kasi silang stand. Kamay lang po. Siyempre, napagod na po ito dahil nagkaraban pa po sila. Tapos pagdating doon sa dako na yun, doon sila nag-rally. Ngayon, ito na yung masasabi natin dito. May sasabihin pa ba tayo? Ulitin lang natin yung mga sinabi ni Kong Dante Marcoleta sapagkat yun naman talaga ang totoo. Ito, kagaya nito. Yan palang ayuda. Di ba? Nagtanong sa dyan. Ilang ayuda ang natanggap ninyo? Nakatanggap ba kayong lahat? Ang dami sumagot, di ba? Hindi po. Pero, ang tanong ni Senador Marcoleta dyan, nakatanggap ba kayong lahat? Ang sagot nila, walay. Kaya sabi niya, may pinipili lang. Kung sino lang yung malapit, yun lang. Kaya ang sinasabi niya rito, pag sila kasi grupo sila PDP laban pag sila ang niluklok natin doon sa Senado, mag-uusap-usap sila. Ito yung gagawin nila doon. Sabihin ni Congressman Marcoleta, ibababa nila sa mga talagang mahihirap na 27 million na mga Pilipino yung ayuda na sinasabi pero hindi ito cash. Ang gagawin niya, yung mga pamilya na kumukonsumo ng mas mababa sa 2,000 pesos ang bill nila sa kuryente, ililibre niya na yun. Alin ang mas maganda? Bibigyan kaya ng ayuda one time sa tuwing eleksyon lamang? Or etong libreng kuryente na makukuha nyo sa pangmatagalan? Isip-isip. Kung matalino ka, ako na mismo ang sasagot para sa inyo. Doon na kayo sa kuryente na mas mababa sa 2,000 ang mga bill ninyo. Yan talaga yung mga mahirap. Ililibre niya na yun. Kaya sigurado kayo na makukuha at matatanggap nyo yung ayuda na sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta. Di ba napakagandang balita yon? Kaysa naman bibigyan kayo ng tupas o ano pa yan? Kurtis. Walang kwenta yan kasi pangmadalian lang yan. Di ba? Yung nakakakuha niyan, ang gusto ng gobyerno ay maging maayos ang kanilang pamilya. Pero sa totoo lang, ito, realidad po ito, nangyayari. Yung mga ATM nila, nakasanla po yan. Yung iba naman, imbis na gagamitin sa kanilang pamilya, binibili nila ng pulang kabayo. Realidad po yan. Kasi ang gusto ng gobyerno maiangat ang estado ng pamumuhay ng bawat Pilipino, subalit hindi po yan ang totoong nangyayari. Kaya nasa tao pa rin po ang diferensya. Yung iba, sinusugal lang. Totoo yan. Huwag niyo sabihin hindi totoo. Kaya pagdating ngayong eleksyon, ito yung pinakamalakas natin na kapangyarihan. Sama-sama tayo. Ito yung kapangyarihan na magagawa natin sa halalan. Tayo po ang nagluluklok ng mga taong mamiminuno sa ating bansa, sa kanya-kanya nating mga lugar. Gamitin po natin yung ating kapangyarihan na yan ngayong Mayo 12. Pero humihingi po ako sa inyo ng tulong. Ito po kung hindi naman kalabisan, dali lang po. Makikita ninyo doon, numero 38, bilugan nyo lang po yun. Sigurado yun, si Senador Dante Marcoleta. Hindi po masasayang yung boto ninyo rito. Sigurado po yan. Kung sa karunungan na rin lang, abogado po ito. Kung sa eksperyensya na rin lang po, sa panunungkulan, dati po itong congressman. Ano pa hanapin ninyo? Gagawa ng batas dapat abogado. Kaya mag-isip-isip kayo. Isipin na ninyo. Kagaya ng sinasabi niya rito, dalawa lang silang grupo ang naglalaban. Sila na PDP laban at yung kabila na walang kalaban-laban.
mamili kayo. Dito kayo sa PDP na may laban o dito kayo sa kabila na walang laban. Diyan pa lang, panalo na tayo eh. Diba? With that, maraming salamat po at araw-arawin po natin ito. Kasi po, nalalapit na yung eleksyon eh. Hanggat pwede pa, gagawa tayo at gagawa. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Nakalimutan ulit ako. Oh, ayan. Number 38 sa balota, Rodante Marcoleta, may pag-asa ka. Yan ang ilagay natin para hindi masayang yung boto mo. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat. Pero lang po sa mga taong hindi nag-iingat.